Nakakasana ang plano ng SBP para sa preparasyon ng Gilas para idepensa ang kampiyonato sa Asian Games. At nakita natin na may magandang plan ito at ngayon lang uli nagkaroon ng isang mahaba-habang preparasyon. Kaugnay nito, naglalabasan na din ang mga balita ng mga lalaro sa Gilas sa Asian Games at pasok sa lineup, gayon din ang mga hindi magiging available. Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment to our video and hit also the notification bell button para laging updated sa ating mga videos. Sa paparating ni Asian Games ay idedepensa ng Pilipinas ang kampiyonato sa men's basketball team na noong nakaraang edisyon ay first time uli nakuha ng bansa ang kampiyonato in 61 years. Ang SBP ay keeping its expectations low pero kumpiyansa na may legitimate shot ang Gilas Pilipinas na makuha muli ang kampiyonato sa edisyon ngayong 2026 Asian Games. Ayon kay SBP Director Erica D, ay naglatag umano daw sila ng intensive build-up para sa koponan na magsisimula pagkatapos ng fourth window of the FIBA World Cup Asian Qualifier sa August 30. Mula doon ay tutungo ang koponan sa Korea for a pair of tune-up games bago tumungo sa tip-off ng basketball game sa September 10. Magpapahinga ang PBA ng halos isang buwan para magbigay daan sa mga torneyong lalahukan ng Gilas na FIBA qualifiers at Asian Games. Ang huling playing game ng PBA ay sa Agosto 14. So mula Agosto 15 hanggang October 4, i-release ang mga PBA players. At dahil nga dyan, ay mas mahaba-habang preparasyon para sa koponan para sa Asian Games na halos isang buwan bago ng September 10 tip-off. Magandang balita ito mga brad na parang ngayon lang uli nangyari na mahaba-habang preparasyon para sa koponan kumpara sa usual 10-day training lamang every FIBA qualifier. Kaya malaking tulong ito para sa programa ng Gilas. Lalo na inaasahang hindi makakalaro para sa Asian Games ang ilang mainstay ng koponan na sina Dwight Ramos at AJ Edu dahil sa bilig preseason games nito na gaganapin pa nga sa Manila sa September 9 to 10 kung saan conflict sa schedule ng Asian Games na mag-uumpisa sa September 10. At bagong balita na bukod sa dalawang to, si KQ ay hindi na din makakalaro pa sa Asian dahil pagkatapos ng fourth window ng FIBA qualifiers ay kailangan na nito pumunta sa Korea para sa preparasyon ng team nito sa KBL for the coming season. Buti na lang mga brad, kapalit ng mga Gilas mainstays na mga to ay ang pag-welcome sa Gilas ng mga players na ineligible local sa FIBA gaya na Cedric Bearfield at Brandon Bates na mga hindi nakakuha ng passport before 18-year-old na requirement ng FIBA. Kasama nga sila sa 30-man long list na ipinasa ng SBP sa Asian Olympic Committee na pagkukuha na ng 12-man final lineup para sa Asian Games dahil hindi katulad ng FIBA ay muluwag sa rules ng Asian Games na basta passport holder lang na bansa ay pwede may pasok sa lineup. Malay natin, mga ineligible local players din sa FIBA na sina Kamana Ladi at DJ Fenner na mga naglalaro ngayon sa MPBL ay kasama din sa list. Malaking tulong yung mga yan, mga brad, diba? Na mga tall wings and forwards. At syempre, ang mga PBA players na nasa Gilas pool ay for sure kasama sa 30-man long list ng SBP. Nasabi ni SBP Director Erica D ay pangungunahan pa din 38-year-old Gilas hero Justin Brownlee na kagaling lang sa injury noong nakarang window ng FIBA qualifiers. Habang ang next in line naman na naturalized player ng Gilas na umaasa ang lahat na mapirmahan na ng Pangulo ang naturalization process nito bago pa mag-Asian Games na si Benny Boatwright ay makasama sa lineup. Kaya masasabi pa din natin mga brad na formidable pa din ang lineup ng Gilas na mabubuo ng koponan. At ang panghuli ay ang greatly missed player sa FIBA Games na si Kai Soto na hinahanap ng lahat sa Gilas. Ay ayon kay SBP Director Erica D ay naka-wait and see approach pa rin daw ang SBP dito. Ayon dito ay laging bukas ang pito ng national team kay Kai anytime na tugunan nito ang tawag ng national team. Ayon nga kay D ay ongoing si Kai sa pagtahak sa pathway papuntang NBA na hinahinalangan ng iba ay naghahanda ito para magdaro sa paparating na season ng NCAA. At anuman ito ay suportado naman daw ng SBP at ni Coach Tim Cone. Pag malapit na lang daw ang window ay titingnan daw ng SBP kung ano ang commitment ng kampo ni Kai for the national team. Ayun mga brad, umaasa nga tayo na isang malakas na koponan ang ipaparada ng Gilas sa paparating na Asian Games para idepensa ang corona at gain din na din sa fourth window ng FIBA qualifiers. Kaya mga brad, ano masasabi niyo sa planong nilatag ng SBP sa paghanda nito sa international events na lalaroan ng Gilas, Asian Games at FIBA qualifiers? Tingin nyo isang formidable team ang mabubuo ng koponan lalo na sa Asian Games? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless. See you on our next video.